Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At ito nga, pag-usapan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan rin natin itong si former President Rodrigo Roa Duterte kasi meron pong motion na ginawa itong si Kitty Duterte sa Supreme Court. Okay? Pag-usapan rin natin yan. At pag-usapan natin itong parang girian, awayan dyan sa Senado, no? Sa minority at dito sa majority. Kung naalala po ninyo, nag-away-away sina Cayetano, si Robin Padilla at si Kiko Pangilinan. Okay? Pag-usapan rin natin yan, itong si Senator Cayetano, no? Na ang mga senador ay gustong ipaharap si Senator Bato sa ICC, which is pumalag ang majority dito, di ba? Pilipinong-Pilipino, tapos papansinin natin itong mga dayuhan na ito, di ba? Insulto yan sa atin. That's a big insult. So yun po ang mga pag-uusapan natin, VP Sara, ang kanyang update sa kanyang impeachment, si Duterte patungkol dito sa kanyang malaking chance na makabalik si Duterte. Yan po ang good news natin ibabalita mamaya, okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin simulan ang ating discussion, ay gusto ko munang i-greet ang ating mga audience dito sa Don Mar TV. Ito po, no? Ito yung mga nagko-comment sa ating mga videos. Si Adelay, ang hirap naman, Adelay Dairinco. Adelay Dairinco, I hope I pronounce it well. Good morning dito sa California, Don Mar TV. Watching always your vlog. God bless. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Adele. Thank you. Ayan, lagi itong nanonood si Bell. Ayan, Ma'am Bell. Good eve po, Sir Don. Ayan, good evening din sa iyo, Ma'am Bell. I think ito yung video natin kagabi, no, na good evening si Ma'am Bell. Flora Idrada. Ayan, shout out Don Mar watching from Taiwan. Ayan, mga kababayan natin dyan sa Taiwan. Maayong gabi. Shout out sa inyo dan, headed by Ma'am Flora. Judy Higanan o Giganan watching from Dubai. Ayan, mga taga Dubai natin, ang daming mga Pilipino sa Dubai. Hello po sa inyo. Darlene Narvino, always watching replay. Ayan, maraming salamat, Ma'am Darlene. Julia Sugiyama. Ayan. Good day po, Don Mar TV. Taga Japan ka ba, Ma'am? Flores Masalon, Dear God and Heavenly Father, I ask and pray that peace and order and justice will prevail in our beloved country, the Philippines. In Jesus' mighty and powerful I pray, Amen, praise God. Ayan. Maraming salamat, Ma'am, sa iyong mga biblical quotes, no? Yan. So, thank you very much. At tuloy lang kayo, mag-comment lang kayo para i-shoutout natin yan, ha? Pero hindi ko lahat ma-shoutout sa sobrang dami ninyo, ha? Okay, so heto na po. Pag-usapan natin itong nangyari nga dito sa House of Representatives. Okay, itong impeachment ni VP Sara. Ang House of Representatives ay nakabuo na po sila ng 11 na prosecutors para sa impeachment kung ito ay matutuloy sa Senado. Sila yung 11 prosecutors na binuo at pinili ng mga congressman dyan sa Kamara. Ito yung balita. Sino-sino itong mga prosecutors na ito? Ito, panoorin natin. Kumpleto na ang 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Imagine that one, kumpleto na raw. Ibig sabihin, naghahanda talaga itong House of Representatives sa impeachment ni VP Sara. Di syempre,
atat na atat sila. Atat na atat sila. Bago isara ang plenaryo ng Kamara kahapon, inihalal ang 11 kongresista upang maging miyembro ng prosecution team. Binubuo ito ni Batangas 2nd District Representative Isa dito si Luistro. Yan, si Luistro. Si Ridon. Siyempre si Ridon. Yeah. Si Representative Rog Gutierrez. Yan. At si Isabel Zamora. Itong apat kasali ito. Okay. Ito yung i-expect natin na pupunta sila sa Senado. Sila yung magiging prosecutor if mag-convene na ang Senado. Viluistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, San Juan City Representative Isabel Zamora, at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Si Defensor, si Jokno, si Dilima, at si Kaka. Ayan sila. Kasama rin sa prosecution panel sina So, walo na yun ha. Walo na yung na-mention. Bayan Party List Representative Chel Jokno, Maumayang Liberal Party List Representative Leila Dilima, Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, Cagayan 1st District Representative Lordan Suan, at Manila 3rd District Representative Joel Chua. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial on the impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. Motion is approved. Una nang natanong ang ilan sa nahalal na prosecutor kung tanggap nila ang magiging papel nila sa impeachment. Yes, I'm ready to serve. Ang papel nila dito, itong 11 na napili nila, ito yung magpre-present sa kasalanan di umano ni BP Sara. E di syempre, magdadala sila ng witness, magdadala sila ng ebidensya, i-present nila yan doon sa Senado. Because ang trabaho ng 11 na ito, na mga kongresista that will serve as prosecutors, they will try to convince itong 24 na senador. They will explain sa kasalanan ni BP Sara, i-convince nila itong mga senador na ito. At dapat makakuha sila ng at least 16 votes. Kung meron pong 16 na mga senador na pipirma, mai-impeach si BP Sara. Sa tingin ko naman, malabo ito na ma-impeach si BP Sara. Kasi nga, nalaman natin, ang majority ngayon, 13. Okay? 13. So, kung 13, merong pipirma na 9 o let us say 13, kukuha sila ng dyan, 11. Okay? Kasi yung 13, ayaw yan. Hindi sila pabor sa impeachment. Tapos 11 lang ang makuha na vote ng sa impeachment doon sa Senado. Hindi pa rin mai-impeach si BP Sara kasi kailangan nila 16 eh. Di ba? 16 ang kailangan nila. So malabo talagang ma-impeach si BP Sara. 24 senators. Ang majority ngayon, 13. Ang mga minority ngayon, siyam, 9. So malabo talagang makakuha sila sa 16. 'Di ba? So ako gusto ko rin itong mangyari ito para makapag-explain si BP Sara. It doesn't mean na sang-ayon akong ma-impeach si BP Sara ha? Pero kung ito man ay uusad, tingnan lang natin kasi ang sabi ni BP Sara, bloodbath. Dito natin mapapatunayan na itong mga akusasyon, aligasyon at pamimintang nila kay BP Sara ay lahat ng ito ay paninira. And alam ko naman si VP Sara po ay naghahanda na talaga dito si VP Sara. Kaya nga ayaw nilang
ipresenta ang kanilang sagot doon sa Kamara kasi pagdating dito sa Senado, wala na silang parang bala para i-explain ang kanilang sarili. Kasi kung sinagot nila ito sa Kamara, madidepensahan yan eh. Gagawa na naman sila ng bagong kasalanan yan. So maganda talaga yung ginawa ng legal team ni BP Sara na hindi nila sinagot doon sa House of Representatives kasi mas maganda doon sila sa Senado magpaliwanag. Because that is part of the strategy. At yan po ang hindi maiintindihan ng mga bulok na mga representatives dyan sa Kamara. Especially on the House on Committee on Injustice. Hindi nila maiintindihan yan eh. Simula't umpisa naman hanggang dulo ng impeachment proceeding, tayo naman ay nakatutok. So kahit papano, medyo familiar tayo sa kada article na sinasalang. Hindi rin inatrasan ni Congressman De Lima ang hamon at May naniniwala pa ba dito kay De Lima? Ginawa nilang prosecutor ito. Sa tingin ko naman, by the personality itself, halatang halata na nagre-revenge sa mga Duterte. Nakulong ito under the Duterte administration. Ang pinagbibintangan niya si Duterte. Bakit mo pinagbibintangan si Duterte na ang kalaban mo noon ay yung mga nag-aakusa sa iyo doon na sa mga yung mga preso, 'di ba? At that time, galit na galit si Tatay Digong sa mga yung war on drugs. Napag-alaman na ikaw connected ka doon sa at that time connected siya doon sa mga anomalya doon sa preso na may tumatanggap raw yung singer na nagko-concert sa loob ng preso. Si Colanco ba yun? Colanco? Doon ka magalit sa kanila kasi sila yung nag-aakusa sa iyo. Hindi naman si Duterte, si Sebastian. Namatay na si Sebastian eh. 'Di ba? Bakit ka sa mga Duterte nagalit? pasalamat sa mga kapwa nitong mambabatas sa tiwalang ibinigay sa kanya. Samantala, inaayos at gumagawa na ng kopya ang Secretariat ng House of Representatives upang maisumite sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa pahayag ni House Secretary General Sheloy Garafil, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang pag-reproduce at masusing sinusuri ang libu-libong pahina ng mga dokumento upang matiyak na ang bawat kopya ay organisado alinsunod sa naaprubahan ng Kamara. Anya, prioridad nila na tama ang bawat dokumentong iaakyat nila sa Senado. Kapag naiakyat ang Articles of Impeachment laban kay Vice President para sa akin, yung mga Articles of Impeachment na iaakyat ninyo, sablay lahat yun eh. Isalin nyo rin pag-akyat yung kay Madriaga at yung kay Trillanes. I'm very sure na sasablay yun pagdating sa Senado. Sasablay yun. Sara Duterte, hudyat na ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso upang mag-convene bilang impeachment court at agad na magsagawa ng paglilitis. Evan Alvarez, tayo po ay very positive po tayo na kung dadating man ito sa Senado, hindi ito mananalo itong prosecutors na ito. Wala itong mga wala mga bayag. Yung mga wala sila. Wala sa kalingkingan ng mga legal team ni BP Sara yan. Eto naman, malaki po ang chance na makabalik po si Tatay Digong dito sa Pilipinas, dyan sa ICC. Dahil sa ginawa ni Kitty Duterte. Ito po yung balita, panoorin natin. Naghain ng ikalawang mosyon si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema upang hilingin ang agarang pagpapasya sa kanilang petisyon para sa writ of habeas corpus. Layon nito na ideklarang labag sa konstitusyon ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing mosyon, binigyang diin ang kampo ni Duterte na lumipas na
ang 14 na buwan mula nang ihain ang mga consolidated petitions noong March 2025 nang walang malinaw na aksyon mula sa hukuman. Ginamit na basihan ng kampo ni Duterte ang Senate Resolution Number 44 na pinagtibay noong Marso 17 taong kasalukuyan na nagpapahayag ng suporta ng Senado sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition at pagtiyak na mabibigyan sila ng sapat na panahon upang makahingi ng tulong sa mga lokal na korte bago ang anumang pagsuko sa dayuhang institusyon. Alam nyo, no? Wag ninyong maliitin itong ginawa ni Kitty Duterte. Sa mga hindi po na masyadong nakakaintindi sa ginawa ni Kitty Duterte dito sa Supreme Court, requesting Tatay Digong na mapauwi kaagad dito sa Pilipinas, heto po yung ginawa niya. I will explain to you in layman's term, okay? Si Kitty Duterte po ay humingi po siya sa bansa natin sa Supreme Court na to step because of her father. Okay? Pumasok siya. Ang reason niya para po ito sa kanyang tatay. Hindi po bilang presidente ha, but alam naman natin ang kanyang tatay ay former president of the Philippines. Na ngayon ay nakadetain sa International Criminal Court sa Hague. Okay? So, heto po yung kabuuhan ng ano ang nangyayari sa ginawa ni Kitty Duterte. The core request, bring him home. Okay? Yan po ang pinaka-request ni Kitty Duterte na si Tatay Digong mapauwi dito sa Pilipinas. Yan ang hinihingi niya sa Supreme Court. Pero hindi po basta-basta yan. If you have the legal arguments at ito po'y sasang-ayunan ng Supreme Court, the Supreme Court can request the ICC na pwedeng pabalikin si Tatay Digong dito. Okay, ano ito, no? Ang request dito, si Kitty Duterte nag-file siya ng second na urgent motion. Kahapon ito nangyari ha, May 12 of 2026. Humihingi po siya sa Supreme Court ng pinal na pag-akto sa mga petisyon na tinatawag nating habeas corpus. Okay? Na ito po ay nakabinbin ng 14 months already. 14 months na po ito. Ang layunin po ni Kitty Duterte dito sa korte ng Pilipinas ang itong gobyerno na nag-facilitate ng immediate na pagbalik ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yan po ang tanging layunin ni Kitty Duterte. Ano ba ang argumento ni Kitty Duterte dito? Bakit gusto niyang i-request ito sa Supreme Court? Di syempre, isa na dito ang illegal na pagdetine kay Tatay Digong. Illegal detention. Okay? Yan po ang isinusulong ni Kitty Duterte na dapat pabalik si Tatay Digong kasi yung pag-capture niya, parang kinidnap siya doon eh. Tinatawag itong illegal detention. Ang legal team ni Kitty Duterte, ang argument nila na ang pamamaraan ng pagkaaresto ni Tatay Digong papunta doon sa ICC ay unconstitutional po ito. Okay? Mantakin nyo, wala silang sapat na warrant of arrest. 'Di ba? Kung matatandaan natin, hiningan sila ng warrant of arrest, sila ni Torre at that time, walang maibigay. Hinanap pa ng electronic kung saan-saan. Hindi nga dumaan sa local courts natin yun. Okay? Ang term na ginamit dito ay tinatawag nating extrajudicial rendition. Yan ang laging binabanggit at sinasabi
ni Attorney Topacio at ni Attorney Torion. Okay? Na ang ibig sabihin dito, no? Sa madaling salita, naniniwala po sila na si Tatay Digong ay dinala doon sa mga dayuhan na korte na hindi naman ito nag-follow ng proper legal steps na dapat ito ay i-require ito sa ating Philippine law. Yan ang pinakaunang argumento ni Kitty Duterte. Okay? So dapat ipauwi si Tatay Digong kasi illegal yung ginawa niya pagpapunta doon. So yan ang hinihingi niya sa Supreme Court ngayon. And bakit ang sabi pa ni Kitty Duterte dito, ngayon na. Okay? Yan po ang request niya sa Supreme Court na ngayon niya. Urgency. Now na. Now na. Ngayon na. Bakit? Bakit ngayon na? Bakit may karapatan po na mag-request si Kitty Duterte ng ganyan? Na meron po itong dalawang major na pangyayari recently na nakatrigger dito. Okay? Ito. Ang ICC trial nagkumpirma noong April 23 of 2026. Ang ICC nag-opisyal silang nagkumpirma sa mga charges ni Tatay Digong sa crime against humanity, meaning yung full trial is definitely going ahead. Yan ang una. Ang pangalawa, itong tinatawag na the Senate standoff. Just a day before her filing, there was a dramatic scene where NBI agents tried to arrest Senator Bato de la Rosa inside the Senate building on a similar ICC warrant. Kitty's camp argued that the Supreme Court's silence is giving the government a license to keep making this type of arrest. Kasi ayaw nilang maulit muli ang nangyari kay Tatay Digong at mangyari ito kay Senator Bato de la Rosa. So parang pinupukaw ni Kitty Duterte na eto na naman, nangyayari na naman. Mangyayari na naman sana ulit ito sa vicinity ng Senado. Kaya parang pinukaw ni Kitty Duterte ang Supreme Court na, hello, wake up. It's gonna happen again. Parang ganon. Hahayaan lang ba natin ito? Parang ganon. Okay? Kaya nga, urgent eh. Okay? Urgent. Now. Kaya nga, sa mga interviews at mga sinabi lately ni Senator Bato, dapat dadaan muna itong ICC sa tamang proseso. Hindi na sila basta-basta na lang mandadampot ng mga Pilipino tapos dalhin ka agad doon sa Hague. Wala na tayong respeto diyan sa ating saligang batas natin diyan. 'Di ba? Useless gawa tayo ng saligang batas tapos hindi naman pala nirerespeto ng mga dayuhan. Yan ang point ni Bato. Kasi po, ang argumento po sa legal team ni Bato, wala po silang karapatan para itong mga dayuhan na ito lilitisin ang isang Pilipino sa kanilang rules, sa kanilang law doon. May sarili po tayo eh. Ang sabi ni Bato, tanungin nyo muna ang Supreme Court kung papayag ba ang Supreme Court na dalhin ako doon. Ang may jurisdiction po kay Bato, o sabi ni Bato, ang may jurisdiction po sa akin, ang Supreme Court.
'Di ba? Bakit kayo ngayon pumasok kayo dito sa Pilipinas at nagbida-bida kayo? Hindi nyo ako pagmamay-ari. Parang ganun ang sinabi ni Bat. Hindi nyo ako pagmamay-ari. Pagmamay-ari po ako sa Supreme Court. Ang Supreme Court po ang may karapatan na mag-question sa akin kung meron man akong kasalanan. Parang ganun. Okay? So, ano ba talaga ang hinihingi ni Kitty Duterte dito sa Supreme Court? Okay? Ang hinihingi niya dito ay pagdeklara ng na itong ginagawa nila kay Tatay Digong is an illegal arrest. Okay? Si Kitty Duterte po gusto niya na ang korte na magsabi na itong pag-aresto at pag-transfer sa ICC kay Tatay Digong ay hindi po ito dapat nangyari under sa ating konstitusyon sa Pilipinas. That is what he is trying to argue with the Supreme Court. Nasasang-ayunan si Kitty Duterte dito. Okay? At isa pa, dapat raw protektahan ang soberentiya ng Pilipinas. Yan ang argument ni Kitty Duterte. Kasi po ang Pilipinas ay nag-withdraw na sa ICC noong 2019. So wala na pong power ang ICC sa mga Pilipino. Yan ang point ni Kitty Duterte. Pero bakit ngayon, kahit wala na silang karapatan sa atin, dinala pa rin si Tatay Digong? Okay? Tapos, ang gustong mangyari, last but not the least, ang gustong mangyari ni Kitty Duterte na maputol itong paghihintay ni Tatay Digong doon. Kasi mataas na proseso yan eh. Gusto niyang maputol. Ang mga lawyer na nagsasabi na 14 months nang si Tatay Digong nakabinbin doon sa loob ng ICC para maghintay sa desisyon. Okay? At ito'y tinatawag na grave denial of liberty. Na ang gustong mangyari ni Kitty Duterte dito na agad-agad ma-fix ito immediately. Yan ang request ni Kitty Duterte. Okay? So, sa tingin ko naman, sa analysis ko, malaking chance na papaboran ito ng Supreme Court. At yan, if mapapaboran po ito ng Supreme Court, mapipilitan ang ICC to release Duterte at ibalik dito sa Pilipinas. At kung meron mang may pananagutan man si Duterte sa kanyang mga ginagawa, ang Supreme Court ang may karapatan. Kung i-detain ninyo si Tatay Digong, i-detain ninyo dito sa Pilipinas, wag doon sa Hague. 'Di ba? Walang karapatan sila. So yan po ang isinisulong ngayon ni Kitty Duterte, and we are hoping na yan po ay mag-granted at sasang-ayunan ng Supreme Court. I hope sa mga kababayan ko dito na mga nanonood dito sa Donmar TV, naiintindihan ninyo kung ano yung ipinaglalaban ni Kitty Duterte sa Supreme Court. I hope I explain it well to you. Okay? So, punta naman tayo dito sa plastikan na nangyari dyan sa Senado. Meron pong mga ilan na mga senador na syempre yung mga kalaban ni Bato de la Rosa sa mga politika, especially yung mga dilawan at mga loyalista dyan ng mga senador, mantakin nyo, gusto nilang isuko si Bato sa ICC? Hindi na ba kayo natuto doon sa nangyari kay Tatay Digong?
edi syempre sarado ang isip ng mga some of these senators kasi galit sila kay Tatay Digong. Pero kung susungkitin mo talaga ang batas natin, wala pa talagang karapatan ang ICC para kunin si Bato. Okay? Ito po yung balita, okay? I-ano natin, i-play natin itong sabi ni Alan Peter, Senate President Alan Peter Cayetano, no? Don't be personal. Sa mga kapwa niya sa mga kapwa niya senador ay sinabihan niya, don't be personal. Na yung mga senador na gustong ipaharap nila si Bato, obvious na namumulitika sila. Ito po yung paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano para magising-gising rin naman yung mga dilawan dyan. Yung Senator Lisa, urging Senator Bato to surrender. Well, it's very obvious to me na they didn't want him here. Nung wala siya dito, dapat daw nandito siya. Nung nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayon nandito siya, urging to surrender. Kasi itong mga senador na ito, ayaw nilang pumunta si Bato dyan sa Senado. Kasi si Bato, malaki ang papel ni Bato dyan sa yung kodita na nakaboto po si Bato. Kaya nga na Senate President na itong si Cayetano. 'Di ba? Pero noong laging absent si Bato because sa kanyang kondisyon sa sa ICC na hindi na mapagkatiwalaan na administrasyon na baka magaya ulit ang nangyari kay Tatay Digong, hindi na pumasok si Bato de la Rosa sa Senado. So, because meron pong fear na baka lulusubin si Bato dyan, paglabas niya sa Senado, arestuhin ka agad, kagaya ng ginawa kay Tatay Digong. So, ngayon, nung nag-absent si Bato, hinahanap nila. Bakit raw hindi nagtatrabaho si Bato? Sarado ang mga isip nila, hindi nila naiintindihan bakit nag-absent si Bato. Ngayon na nag-present na si Bato, pumunta na dyan, nagtrabaho na. Gusto na naman nilang tanungin, bakit nandito ka? Di ba? Nakakatawa eh. Okay, so ito ang tanong ko sa mga senador na nag-reference. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders na thesis mga election ng DP, hayag ba sila na lahat yan? Pulutin na lang tapos galing sa o dapat tumaan sa korte? Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest. Malinaw yun which is tama si Senator Alan Peter Cayetano. At yan rin ang sinabi ni Senator Bato. So surrender ako basta korte ng Pilipinas. Pero kung korte ng mga dayuhan, who you? Sino kayo? Ba? Meaning to say, itong administrasyon na ito, gagamitin na naman ninyo ang korte ng ibang bansa sa pamumulitika ninyo? Kasi hindi nyo kayang litisin si Bato dito sa korte natin? Diba? Mga tanga eh. Mga walang bayag. Trillanes, isa pa rin yan. Walang bayag yan eh. Is allowed all legal remedies. So, take out the name, Bato. Ako, kahit kalabang ko, kahit a person I don't like, I want him to have all the legal remedies, to exhaust all the legal remedies. So, yun ang payo ko sa kanila. Don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. Since naman lang po yung naka-sign dito, so alalang to, hindi naman to ma-move on. I respect their opinion. They wanna express it that way, di ba? But kitang-kita nyo sa majority yesterday, at kita nyo sa action ng iba, pati sa mga NBI agents who went overboard, that they don't want him here. In politics, you don't always want your opponent to be there. Imagine that one.
Siyempre, wag na tayong magbulahan yung mga kalaban ni Bato dyan. Insecure yan kay Bato. But you don't wish them to be shipped off to a foreign country. Sir, do you feel kaya nila pursue ito para mabawi lang to the presidency? I'll not do it. At ang ano pa dito, ang nakakadismaya pa dito is ang media natin sa Pilipinas, no? Bias. Kung ano yung mga tamang explanation at balita patungkol kay Bato, hindi nila binabalita. Ang binabalita lang nila yung pabor laban kay Bato. Yung hindi pabor laban kay Bato. Yun ang binabalita nila, yung bad side. Pero yung good side, hindi na nila binabalita yan. Yan, and that's the fact and that's the reality sa bansang ito. Sumali sa away politika ito mga media. Into their intentions kasi Kaya nga, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, dito na lang kayo nakikinig sa akin kasi tayo yung nagbabalita ng totoo. Di ba? ano parlamento ko. So, bahala na parang humusya. What I'm just saying is that we shouldn't be personal. We should not look We should not be personal. Tama si Alan Peter Cayetano. tingbo niya sino siya. Diba? So, naging gano'n na politika natin, naging algorithm eh. Pagkakampi, parang fraternity na, pag may rambol, kahit mali blood mo, ng blood mo, kampihan mo na. So, for me, that's it. So, tanggap niyo yung sabi ni Tito Sen, ni Senator. Hanggat may away politika dito sa Pilipinas, hindi talaga uunlad ang Pilipinas. Yan ang dapat na magising tayong lahat. Wala siyang alam na arrestin si Senator Bato kahapon. Pinaalam lang ng NBI na Kami ko na po ang sinabi nito sa Pola. The report ng Sergeant of Arms mismo ay alam niya at pinakita sa kanila. Ang report naman ng NBI Director ay alam at pinayagan sila. What I do believe is hindi naman sinabi sa kanya yung manner of ano. Ngayon, if he's saying hindi niya alam, then it's his word versus the word of the Sergeant of Arms and the NBI. According to the Sergeant of Arms, silang tatlo magkaka. So, alam daw po niya na may warrant of arrest. Parang ang sa kanya, ay in-inform lang siya that mayroong senador na may warrant of arrest. But, inform lang at sinabi, opo, coordinate ko sa coordinate with the sa but Isa pa yan si Soto Palusot pa hindi ko alam na nandito si Bato. Palusot ka pa. Whether si Bato ay nandito sa Senado o wala, ikaw Tito Soto, ang gawin mo, respect the institution as a whole. Bakit mo hinayaan ng NBI makapasok dyan? Wala kang respeto sa Senado. Sa totoo lang, Soto. Dahil sa away politika. hindi po niya alam, pero hindi po niya alam na parating si Senator Bato. So, well, relevant kung gagawin mo hindi. Di ba? Diba? So, pag sinabing arrest din si Senator de Lima, pag sinabi, Actually, may point si Senator Alan doon Whether si Senator Bato is inside or wala siya sa premises ng Senado, still, hindi dapat makapasok ang NBI. Kapag malaman mo na nandito ang NBI, nandito kami, kinaugnayan po ito sa arrest warrant na isi-serve namin kay Bato, whether Bato is not there or there in the vicinity of the Senate, dapat hinarangan na sana ito ni Senate President Soto. Kasi pwedeng sabihin ni Tito Soto, huwag niyong iserve yan dito sa loob ng Senado. Wala kayong karapatan. I will protect the institution. Okay? Pwede niyong hulihin si Bato, but hindi dito sa loob ng Senado o sa gated na lugar ng Senado. Mantakin niyo, hinahayaan lang ni Soto yan na makapasok, tapos kabago-bago lang ni Senator Alan Peter Cayetano na naging Senate President on that day. So wala pa siyang masyadong command at that time. Mantakin nyo, itong mga NBI na ito, nag-checkpoint
Chine-checkpoint yung mga senador na palabas sa Senado? Nag-checkpoint? Anong karapatan nyo dyan mag-checkpoint? Diba? Sige. Ganun na lang. Let's put your this into context. Kayo raw, sa loob ng pamamahay ninyo, may papasok dyan yung mga kapitbahay nyo. Sabihin ng kapitbahay nyo, sir, bago kayo makalabas ng bahay ninyo, i-check muna namin kayo. Gusto nyo ganyan? Bahay namin ito, i-check nyo ako? Parang ganun ba? Wala talaga sa hulog, no? Wala talaga sa hulog ang ginawa ni Soto. So, ganun. I hope na intindihan ng ating mga viewers natin sa Donmar TV, ha. Libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section, okay? Sa mga nanonood, like and share this video para kakalat po ito sa taong bayan. And sa mga first time dito na nanonood, no, welcome to Donmar TV. Subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. And remember, libre lang yan, walang bayad yan, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.